Samantala, magiging mala Apex Summit at papal visit ang preparasyon para sa pista ng Poong Itim na Nazareno sa darating na Sabado. Kaugnay niya, nagpulong na rin ang iba't ibang opisyal ng pamahalaan sa lungsod ng Maynila upang ilatag ang mga paghahanda para sa maayos na pagdaraos ng naturang pista. Si Julius de Samburon sa detalye. Nakahanda na ang Quirino Grandstand para sa Traslasyon 2016. Dito sa aking likuran, dito pipila yung ating mga kababayan kung saan po dun sa likurang bahagi, dun sila hahalik po dun sa poon. Dito naman po sa bahagi na ito, ipopwesto po yung poon kapag malapit na po siyang isakay sa kanya pong andas at ibabiyahe po patungo sa o pabalik po sa simbahan po ng Quiapo. Samantalang dito naman po sa magkabilang bahagi po ng grandstand para matiyak po na magiging maayos po itong coverage ng mga kasama natin sa media ay yung kanila po mga UV van, yung kanila po mga sasakyan ay nakapwesto na po at meron na po silang designated area. Ito pong kabuang grandstand na ito, makikita nyo po ngayon na maluwag ang mga kalsada, nakikita nyo po yung mga damuhan. Pero once po na sumapit na yung mismong araw po ng kapistahan ng Nazareno, mapapansin na po ninyo na tila ba'y magiging dagat ng tao na ang buong sitwasyon sa paligid nito. Sa paligid ng grandstand, mapapansin na ang mga plastic barriers na magsisilbing harang sa kalsada at sa mga deboto. Ilang araw bago din ang pista ng Nazareno, naglatag na ng preparasyon ang pamahalaang lungsod ng Maynila at mga opisyal ng simbahan ng Quiapo. Agad na nagpulong sina Mayor Joseph Ejercito Estrada, Vice Mayor Isko Moreno, Monsignor Hernando Coronel at MMDA Chairman Atty. Emerson Carlos. Dito ay binigyan din ng pinuno ng MMDA at ng rektor ng simbahan na magiging mala-papal visit at Apex Summit ang takbo ng pista. Milyon-milyon ang nagsisiksikan. Bakit kaya? Kung tatanong natin, talaga meron silang kaugnayan sa ating Poong Jesus Nazareno. Tanong natin, kaya gusto nilang makalapit kasi talagang merong kakaiba at ito'y matatagpuan sa kung sino tayo bilang Pilipino. This is not only a local event, it has transformed into a national event and even an international event. Tinitignan ho ang pagdaos natin ng pista ng Nazareno. Inaasahang habang lumalapit ang pista ng poon ay ang mas mataas na bilang ng mga lalahok na deboto. Kaya ang pangunahing pinatitiyak ng alkalde ng lungsod ay seguridad ng mga dadalo at lalahok sa traslasyon. The city will do no obstruction during the procession. At the same time, the cleanliness of the route where the procession will pass. So I think that's the only role that we have. Agad na inatasan ni MPD Chief General Rolando Nana ang kanyang mga tauhan na maging mapagmatsyag at magdamagang nakabantay sa mga estratehitikong lugar na dadaanan ng prosesyon. Sa mga ganitong pagkakataon kasi sumusulpot din ang mga masasamang loob. Kung mayroon tayong law violators, nandyan po yung ating kapulisan. Nahuhuli sa kanila at mapaparusahan sila sa kanilang krimen na nagawa. Naaabutan din namin ang mga tauhan ng MPD Station 5 na minemaintain at inaayos na ang kanilang mga mobile. So, kailangan ma-assure natin na maayos. Maayos at good running condition. Kasama ng mga personnel na to, na mga yung driver and crew. Opo. So, chinecheck natin. Naglabas naman ang simbahan ng Quiapo ng ruta o dadaanan ng andas ng poon. Alas 7 ng umaga ng ika-9 ng Enero mula Rizal Park ay kakaliwa ang karosa sa Katikbak Drive, Padre Burgos, kakaliwa sa Taft Avenue, Jones Bridge, kakanan sa Dasmariñas Street at babagtasin ang Plaza Santa Cruz, Carlos Palanca sa ilalim ng Quezon Bridge, Quezon Boulevard, Arlegui hanggang Hidalgo bago makarating sa Globo de Oro, Villalobos hanggang sa maipasok ito sa Plaza Miranda at Simbahan ng Quiapo. Dahil sa dami ng dadaanan ng prosesyon, pinapatiyak ngayon ni Vice Mayor Isko Moreno na walang anumang magiging obstruction sa mga dadaanan ng tao. Dito ay tinawag pansin niya ang mga kinatawan ng DPWH upang magsagawa ng final rehabilitation and inspection. Aalamin din ang pamahalaang lungsod kung pwede pa bang maipadaan ang andas sa MacArthur Bridge. Paalala natin ulit sa DPWH na kung yung stability no MacArthur Bridge ay sapat sa dagsa ng taong darating o hindi, so that MMDA and the City of Manila will continue to prepare the block
blockade. Kailangan po wala pong lubak, kailangan po malinis yung sidewalk, lahat-lahat po. At kailangan kasi mga kapatid natin na mga deboto na Nazareno, nakapaa, kailangan po wala rin makitang maski maliit na bato dun sa kalsada at may pawalis po natin. Actually, wala naman tayong manhole na butas ngayon. Nanawagan din naman ang rektor ng simbahan sa mga lalahok na sundin ang kanilang mga ipinag-uutos. Huwag nang magdala ng backpack, matatalim na bagay, mga bata na pwedeng mawala anumang oras o di kaya mga mamahaling alahas. Pinaalalahanan din nila ang mga nagtitinda ng mga pagkaing gumagamit ng barbecue sticks na iwasang ihagis o itapon ito sa dadaanan ng prosesyon. Madalas kasi na nagiging sanhi ng aksidente o pagkasugat sa paa ang pagkakatapak nito. Kooperasyon din ang kanilang hiling para sa mga lalahok upang maagang maipasok sa simbahan ang poon. Layunin ng pagpupulong ng bawat ahensya ng pamahalaan na maging matiwasay at maayos ang pagdiriwang ng kapistahan ng poon ng itim na Nazareno sa araw ng Sabado. Mula sa Quiapo, Maynila, para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samboron.